umaga. Magandang umaga po, Miss Sally, at sa inyo pong lahat mga kasama. Salamat po. Belated Happy Valentine's Day, ma'am. Belated Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Ma'am, meron ka bang opening statement? Meron po. Magandang araw po mga kababayan. Ito na naman po ang ating magaling na Risa Hontiveros. May pasabog po siya kay Pastor Apollo Kibuloy. At pakinggan po natin kung ano ang laman nitong kanyang bomba. Lang. Salamat. So, muli magandang umaga sa ating lahat. Alam kong marami nang nagtatanong sa inyo pati sa akin at sa mga kaopisina ko kung may subpoena na ba para kay Apollo Kibuloy. Teka muna, may nagtatanong ba? O baka yung sarili mo lang nagtatanong? A subpoena has been requested, and I follow this up with a formal letter to the Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi pa tago-tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Kibuloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Pagkatapos magbigay ng testimonya ni na alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing, ay maraming dating mga miyembro ang nabigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kibuloy. Madam Senadora, kung meron naman pala kayong ebidensya, ba't ayaw nyo na lang kasing kasuhan? Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kibuloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KOJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala ay ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Yan ba ang utos ni Kibuloy? Yan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Maraming salamat po at handa na po ako sa mga tanong.